ang kanyang mga magulang dahil sa matinding sakit, kaya't napilitan siyang itaguyod ang natitirang lupain na pamana ng kanyang ama. Maganda si Luisa sa kabila ng kanyang kahirapan. Ang kanyang buhok ay itim na itim, humahaba hanggang balikat, at ang kanyang mga mata ay parang laging naglalaman ng sikat ng araw, puno ng pag-asa sa kabila ng hirap ng buhay. Marami ang humahanga sa kanya sa baryo, ngunit dahil sa kahirapan at dahil sa pagkabisi niya sa bukid, ni minsan ay hindi siya sumagi sa isip na mag-asawa. Isang araw ng tag-init, habang si Luisa ay abala sa pagbubungkal ng lupa sa kanyang palayan, napansin niya ang kakaibang dami ng tuyot na damo sa gitna ng kanyang taniman. Lumapit siya upang ayusin ito, ngunit laking gulat niya nang may narinig siyang kakaibang huni, hindi huni ng ibon o kuliglig, kundi isang malamig na bulong. Luisa! Napaatras siya. Inisip kung siya ba ay napagod lamang o baka naman inaapoy ng lagnat. Ngunit nang tumingin siya muli sa tuyot na damo, nakita niya ang isang ahas mahaba, kulay pilak ang balat, at ang mga matay kumikislap na parang mga bituin sa gabi. Luisa! Muli nitong sabi, ngunit ngayon ay malinaw na, tila isang tao ang nagsasalita mula sa bibig ng nilalang. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Gusto niyang tumakbo palayo, ngunit parang may humahawak sa kanyang mga paa. Pinipigilan siyang iwanan ng ahas. Ako'y huwag mong katakutan, sabi ng ahas. Ako'y hindi ka kakagatin. Sa halip, nais kitang tulungan. Ikaw, isang ahas na nagsasalita? Nauutal na tanong ni Luisa. Oo, Luisa. Ako'y si Sulaiman, tagapangalaga ng kayamanan ng bundok na ito. Matagal na kitang minamasdan. Sa lahat ng tao sa baryong ito, ikaw lamang ang may busilak na puso at walang kasakiman. Hindi pa rin makapaniwala si Luisa. Sa mga kwento ng matatanda, may mga nilalang ngaraw na nagbabantay sa kayamanan ng kalikasan, mga duwende, diwata, at minsan daw ay ahas. Pero sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakakita ng ganito. Anong gusto mo sa akin? Mahinang tanong niya. Nais kong bigyan ka ng gantimpala sa iyong kabutihan, sagot ni Sulaiman. Ngunit hindi basta-basta. Kailangan mo munang dumaan sa isang pagsubok. Lumapit ang ahas at sa bawat paggapang nito sa lupa, nagiiwan ito ng makikintab na marka na tila alon sa ilog. Kung tatanggapin mo ang aking alok, Luisa, patuloy ng ahas, hindi ka na maghihirap. Ang iyong bukirin ay magiging masagana. Ang iyong buhay ay magbabago. Ngunit kailangan mong buksan ang iyong puso sa bagay na hindi lahat ng tao kayang tanggapin. Hindi na nagdalawang isip si Luisa. Alam niyang bihirang dumarating ang ganitong pagkakataon. At sa kabila ng takot at pagdududa, may isang tinig sa loob niya ang nagsabing dapat niyang subukan. Ano ang kailangan kong gawin? Matapang na tanong niya. Ngumiti ang ahas at sa isang kisap mata, naglaho ito sa ilalim ng tuyot na damo, nagiiwan lamang ng isang maliit na lagusan, isang butas sa lupa, sapat lang para sa isang tao. Sumunod ka, Luisa, narinig niyang bulong mula sa ilalim. Titig na titig si Luisa sa madilim na butas. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya roon, kayamanan o kamatayan. Ngunit sa kanyang puso, isang apoy na tapang at pag-asa ang sumiklab. At dahan-dahan, bumaba siya sa lagusan patungo sa isang lihim na mundo na magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Dahan-dahang lumusong si Luisa sa makipot at madilim na lagusan. Sa bawat hakbang niya pababa, naririnig niya ang mumunting kaluskos ng mga insekto at ang malamig na simoy ng hangin na sumasayad sa kanyang balat. Nanginginig siya hindi lamang sa lamig, kundi pati na rin sa kaba. Ngunit sa kabila ng lahat, pinilit niyang lakasan ang loob kung babalik siya ngayon. Mananatili siyang isang hamak na magsasakang sagad sa hirap.
Pagkaraan ng ilang minuto ng paglalakad sa madilim na lagusan, bigla siyang nakarating sa isang maluwag na kuweba na puno ng kakaibang liwanag. Hindi apoy, hindi rin araw, kundi isang asul na sinag na tila nagmumula sa mga kristal na nakabaon sa mga dingding ng kuweba. Namangha si Luisa. Sa loob ng kuweba, nakita niya ang mga pilapil ng ginto, mga palayok na umaapaw sa mga perlas at mga punong hitik sa bunga ng iba't ibang prutas na sa tanang buhay niya ay hindi pa niya nakikita. Muling sumulpot si Sulaiman, ang ahas na may makintab na balat mula sa isang sulok ng kuweba. "Maligayang pagdating, Luisa," sabi nito. Ang tinig ay tila alon ng tubig na marahan ngunit makapangyarihan. "Anong lugar ito?" Usisa ng dalaga, hindi pa rin makapaniwala sa kanyang mga nakikita. "Ito ang kayamanan ng Mantalaan," paliwanag ni Sulaiman. "Isang lihim na ipinagkakatiwala lamang sa mga dalisay ang puso. Ngunit hindi mo basta-basta makukuha ang mga yaman dito. Kailangang magpakita ka muna ng tunay na kabutihang loob." Lumapit ang ahas sa isang malaking puno sa gitna ng kuweba. Sa ilalim ng punong iyon, may nakalagay na isang maliit na batong puti na may inukit na mga lumang simbolo. "Ito ang bato ng pagsubok," sabi ni Sulaiman. "Ipapatong mo ang iyong kamay dito. Kung ang iyong puso ay tunay na malinis, hindi sakim, hindi mapanakit, magbubukas sa iyo ang kayamanan. Ngunit kung may bahid ng kasamaan ang iyong hangarin, ikaw ay mawawala sa mundong ito at hindi na makababalik pa." Natigilan si Luisa, napalunok siya ng laway. Ang kapalit ng pagkakamali ay buhay niya mismo. Ngunit sa kanyang puso, alam niya ang totoo. Hindi siya nagnanais ng kayamanan para sa kasakiman. Kung mayaman man siya, nais lamang niyang maibsan ang paghihirap niya, makabili ng gamot sa mga may sakit sa baryo, at makapagpatayo ng paaralan para sa mga batang hindi makapag-aral dahil sa kahirapan. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, huminga siya ng malalim at ipinatong ang kanyang kamay sa bato ng pagsubok. Saglit na katahimikan. Pagkatapos, isang matinding liwanag ang sumiklab mula sa bato at bumalot kay Luisa ng isang mainit na hangin na parang yakap. Hindi siya nasaktan, bagkus nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa at kapayapaan. Ang kuweba ay biglang umuga at mula sa ilalim ng puno, isang malaking baul na gawa sa gintong kahoy ang unti-unting umangat. "Mangyari ang nararapat," sigaw ni Sulaiman, at sa isang iglap, bumukas ang baul, nagpapakita ng mga kayamanang hindi may susulat ng simpleng salita. Gintong alahas, perlas, mga mamahaling bato, at mga palay na kuminang na parang tunay na gintong butil. Napaluha si Luisa sa tuwa. "Ito ay iyo na, Luisa," wika ni Sulaiman. "Ngunit may isa pang hiling akong nais ipagkaloob sa iyo." Tumitig si Luisa sa ahas, naguguluhan, ngunit handang makinig. "Anong hiling iyon?" tanong niya. "Sa bawat kayamanang kukunin mo rito, nangangako kang tutulong ka sa mga nangangailangan," sagot ng ahas. "Hindi mo kakalimutan ang pinanggalingan mo, hindi ka mabubulag sa kayamanan. Pangako mo ba ito?" "Oo, pangako ko," sagot ni Luisa, taimtim, sabay luhod sa harap ng baul. Muling kumislap ang kuweba, at sa oras na iyon, ramdam ni Luisa na nagsimula na ang bagong yugto ng kanyang buhay, isang yugto ng pagangat, ngunit puno rin ng bagong pagsubok at responsibilidad. Lumapit si Sulaiman, iniabot ang kanyang dila na may nakapatong na maliit na butil, isang perlas na kulay asul. "Ito ang magiging tanda ng iyong kasunduan," sabi niya. "Isuot mo ito sa isang kwintas at laging ipagdarasal ang iyong hangarin. Sa oras ng panganib o pangangailangan, tatawagin mo lamang ang aking pangalan." Tinanggap ni Luisa ang perlas
At sa sandaling iyon, nagpasya siyang hindi lamang maging tagapagmana ng kayamanan, kundi maging tagapagtaguyod ng kabutihan sa kanilang baryo. At sa pag-ahon niya mula sa kuweba, dala niya hindi lamang ang mga kayamanang hindi niya akalaing matatamo, kundi pati na rin ang bagong misyon ng kanyang puso. Mabilis ang tibok ng puso ni Luisa habang tinatahak niya ang madamong daan pabalik sa kanilang baryo. Sa kanyang bisig ay isang sako ng palay na kumikislap sa sinag ng araw mga butil ng gintong palay mula sa kuweba ni Sulaiman. Sa kanyang bulsa na may nakatago ang asul na perlas, nakabalot sa isang piraso ng tela. Nang marating niya ang baryo, hindi niya mapigilang mapangiti. Sa wakas, may pag-asa na siyang mayahon ng sarili at ang kanyang pamilya sa kahirapan. Ngunit hindi siya nagmadali. Sa halip na ipakita agad ang kanyang kayamanan, dumiretso siya sa kanilang maliit na kubo upang pag-isipang mabuti ang kanyang susunod na hakbang. Anong nangyari, anak? Sa lubong ng kanyang inang si Aling Marta, napansin ang kakaibang ningning sa mata ni Luisa. May biyayang dumating, inay, tugon niya, ngunit pinili niyang hindi pa ikwento ang lahat. Bukas, pupunta ako sa bayan para subukan kong ipagbili ang mga palay. Hindi na nag-usisa pa si Aling Marta. Sanay na siya sa pag-iingat ng kanyang anak sa mga bagay-bagay. Kinabukasan, maaga pa lamang ay bumaba na si Luisa papuntang bayan. Bitbit niya ang isang bayong ng gintong butil. Pinagtakpan niya ito ng mga karaniwang palay upang hindi ito mahalata. Pagdating niya sa pamilihan, lumapit siya sa isang mayamang negosyante na kilala sa pagbili ng mga ani, si Don Faustino. Mangyari po, Don Faustino? Mag-alang nabati ni Luisa. Nais ko pong ipagbili ang mga palay na ito. Tiningnan Don ang bayong at sa isang sulyap, tila hindi niya nakita ang kakaiba. Ngunit nang lumapit ang kanyang katiwala at sumitsid ng palay, kumislap ang mga mata nito. Don, bulong ng katiwala. Ginto po ang mga butil. Nanlaki ang mata ni Don Faustino. Agad siyang ngumiti kay Luisa, ngunit sa loob-loob niya ay naglalaro ang kasakiman. Magkano mo gustong ibenta ang mga ito, Hija? Tanong niya, nilalambingan ang tinig. Wala po akong alam sa presyo, sagot ni Luisa, inosente. Kayo na po ang bahalang magtakda, basta po makabenta lang ako kahit konti. Isang maitim na plano ang pumasok sa isipan ng Don. Sa halip na bigyan ng tamang halaga si Luisa, balak niya itong linlangin. Mabuti, ani Don Faustino. Dahil sa kabaitan mo, bibilin ko lahat ng palay mo. Heto, 3 pilak. Itinaas niya ang 3 pilak na tila sinlaki lamang ng isang butil ng asin. Napakunot ang noo ni Luisa. Hindi siya marunong sa takbo ng kalakalan, ngunit alam niya sa puso niya na hindi patas ang alok. Bakit po 3 pilak lang? Inosente niyang tanong. Ganito talaga ang halaga ng palay sa ngayon, palusot ng Don. Kung gusto mong ibenta, tatanggapin mo ito. Kung hindi, marami pang magsasakang maghihintay para sa akin. Napaisip si Luisa. Kasabay ng kanyang pagdududa, biglang kumislap ang kanyang bulsa, ang asul na perlas na galing kay Sulaiman. Isang bulong ang narinig niya sa kanyang isip. Huwag kang magpalinlang. Ang katotohanan ay nasa iyong puso. Nagangat ng tingin si Luisa at matapang na humarap kay Don Faustino. Pasensya na po, Don, sabi niya. Hindi ko po ibebenta ang mga palay ko. Nag-iinit ang tenga ng Don sa inis, ngunit pinigilan niya ang sarili. Pinakawalan niya si Luisa, ngunit habang papalayo ito, pinagmamasdan niya ng masama. Hindi ka makalalayo, batang iyan. Bulong niya sa sarili. Si Luisa naman ay umuwi ng baryo. Nang may matatag na desisyon, hindi siya magpapaloko. At doon niya ipinanganak ang isang ideya, bakit hindi siya ang magtayo ng sarili niyang negosyo? Kung siya mismo ang magtatanim at magbenta ng kanyang ani,
Hindi na niya kailangang dumaan pa sa mga mapang-abusong mayayaman. Sa gabing iyon, sa liwanag ng buwan, humarap si Luisa sa isang punso sa likod ng kanilang kubo. Hawak niya ang asul na perlas at buong tapang siyang nagdasal. Sulaiman, tulungan mo akong simulan ang bagong paglalakbay na ito. Hindi lamang para sa akin, kundi para rin sa lahat ng nangangailangan. At sa paghihip ng malamig na hangin, tila ba may pabulong na tugon ang kalikasan, isang tanda na ang kanyang panalangin ay dininig. Kinabukasan, paggising ni Luisa, agad siyang nagpasya. Sisimulan niya ang bagong buhay gamit ang biyayang ipinagkaloob sa kanya. Una niyang inasikaso ang maliit nilang bakuran. Binungkal niya ang lupa sa likod ng kubo, isang bahagi ng lupaing halos hindi na nila ginagamit. Doon niya itinanim ang ilang butil ng gintong palay mula kay Sulaiman. Habang nagtatanim, hindi niya maiwasang pagmasdan ang asul na perlas na isinabit niya sa isang lumang kwintas. Ang perlas ay kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw, tila may sariling buhay. Habang pinupunla niya ang mga gintong butil, biglang humihip ang isang malamig na simoy. Napayuko siya at sa kanyang harapan, muli niyang narinig ang pamilyar na boses. Luisa, tandaan mo, ang kayamanang binigay sa iyo ay may kalakip na pananagutan. Lumingalinga siya, ngunit walang tao. Alam niyang si Sulaiman ang nagbabantay. Gamitin mo ang ginto hindi lamang para sa sarili, kundi para sa nakararami, at huwag mong hahayaang lamunin ka ng kasakiman. Tumango si Luisa sa hangin, mistulang nauunawaan niya ang hindi nakikitang gabay. Lumipas ang ilang araw. Ang punlang itinanim niya ay hindi ordinaryo. Sa halip na ilang buwan bago tumubo, sa loob lamang ng isang linggo ay naging matatayog na halaman ng mga ito. Ang mga palay ay kumikislap sa dilaw na ginto tuwing sinisikatan ng araw. Napamangha si Aling Marta nang makita ito. Anak, anong klasing palay iyan? Hindi ko rin po alam, inay. Painosenteng sagot ni Luisa, bagamat sa puso niya, batid niyang ito ay himala ng asul na perlas at ng ahas na si Sulaiman. Dahil sa bilis ng pag-ani, napuno ng palay ang kanilang bakuran. Hindi nagtagal, nakapag-ipon si Luisa ng malaking sako ng gintong butil. Hindi na siya muling nagtangkang ibenta ito sa mga negosyanteng tulad ni Don Faustino. Sa halip, sa tulong ng kanyang inay, nagtayo sila ng maliit na tindahan sa harap ng kubo, isang payak na pwesto, kung saan nagbebenta sila ng bigas, gulay at prutas mula sa sariling tanim. Dahil kakaiba ang kalidad ng mga produkto, matamis ang prutas, mabango ang bigas, malasa ang gulay, dumagsa ang mga tao sa baryo at mga karatig baryo upang bumili. Mula sa maliit na kita, unti-unting lumago ang kanilang tindahan. Nakabili sila ng kariton, saka ng kalabaw. Nakapagpagawa rin sila ng mas malapad na bahay mula sa kubo, naging isang matibay na bahay na gawa sa kahoy at bato. Ang dating minamaliit na dalagang si Luisa, ngayoy pinupuri ng lahat. Si Luisa napakabait at masipag, hindi yumabang kahit umasenso, sabi ng mga kabaryo. Ngunit sa kabilang dako ng baryo, hindi lahat ay natutuwa sa kanyang tagumpay. Lalong-lalo na si Don Faustino. Habang pinagmamasdan niya mula sa bintana ng kanyang malaking bahay ang pagyabong ng negosyo ni Luisa, nanlilisik ang kanyang mga mata sa inggit. Hindi maaari ito, bulong niya sa sarili. Hindi maaaring lamangan ako ng isang hamak na dalagang magsasaka. At doon niya isinilang ang isang masama at mapanganib na plano. Kailangang makuha niya ang lihim ni Luisa kahit anong paraan. Sa paglipas ng mga linggo, lalong naging tanyag ang pangalan ni Luisa, hindi lamang sa kanilang baryo, kundi pati na rin sa mga karatig baryo. Mula sa isang hamak na magsasaka, siya ngayon ang tinuturing na dalagang huwaran, isang simbolo ng sipag, kabutihan at pag-asa.
Ngunit habang lumalaki ang kanyang tagumpay, mas lumalalim naman ang inggit at galit ni Don Faustino. Isang gabi, sa loob ng kanyang malaki at madilim na silid, pinatawag ni Don Faustino ang isang kakaibang bisita, isang mangkukulam na kilala sa pangalang Mang Sisto. Si Mang Sisto ay isang matandang lalaking payat, may maiitim na mata, at palaging may dalang bote ng itim na langis at mga tuyong dahon na ginagamit sa kanyang mga kulam. Alam mo na ang dahilan kung bakit kita pinatawag. Malamig na sabi ni Don Faustino habang umiinom ng alak. Tumango si Mang Sisto, ngumiti ng tuso, at inilabas mula sa kanyang sako ang isang itim na manika, may buhok na tila sa tao. Ang batang iyan, si Luisa. Ani Don Faustino. Gusto kong mawalan ng swerte. Gusto kong bumalik siya sa putikan sa kahirapan. Kung maaari, gawin mong mas masahol pa. Napakuyom ang kamao ni Mang Sisto. Madali yan, Don, pero kailangan ko ng bagay na pag-aari niya isang gamit na malapit sa kanya. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Don Faustino. Magpapadala ako ng aking mga tauhan pag nanakawan natin siya ng kahit isang piraso ng kanyang mga damit o alahas, wika niya. Samantala, sa bahay ni Luisa, abala siya sa pag-aayos ng bagong ani. Katabi niya sa mesa ang kwintas na may asul na perlas. Hindi niya alam na ito ang tunay na pinupuntirya ni Don Faustino. Habang si Aling Marta ay nagluluto ng hapunan, si Luisa naman ay nagdarasal sa ilalim ng bituin. Maraming salamat, Sulaiman, sa lahat ng biyaya. Ipinapangako kong hindi ko ito gagamitin sa kasamaan. Habang nagdarasal siya, biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay ng pagdampi nito sa kanyang pisngi, isang mahinang bulong ang narinig niya. Mag-ingat ka, Luisa. May panganib na nagtatago sa dilim. Napakapit siya sa kwintas. Nanlalamig ang kanyang palad ngunit hindi siya natinag. Alam niyang hindi siya nag-iisa, si Sulaiman, at ang kanyang banal na asul na perlas ay nagbabantay. Sa sumunod na gabi, habang mahimbing ang tulog ng mag-ina, dalawang anino ang palihim na pumasok sa kanilang bakuran. Isa sa mga tauhan ni Don Faustino, si Crispin, ang nagsilbing leader ng grupo. Tahimik silang naglakad papalapit sa bintana, marahang binuksan ito at sinilip ang loob ng bahay. Sa tabi ng kama ni Luisa, nakita nila ang kwintas na may perlas na kasabit lamang sa isang kahoy na pako sa dingding. Yan ang target, bulong ni Crispin. Dahan-dahan siyang pumasok, umiiwas sa mga kaluskos. Ilang pulgada na lang ang layo niya sa kwintas ng isang mahabang sibol ng tunog ang pumuno sa paligid. Lumingon si Crispin mula sa dilim. Isang higanting ahas, kulay ginto ang balat, ang gumapang mula sa ilalim ng sahig. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Hindi niya alam kung paano, ngunit ang ahas na ito ay tila galing sa ibang mundo. Ang mga mata nito ay kumikislap sa bughaw na liwanag. Ah! Sigaw niya. Nagising si Luisa at Aling Marta sa ingay. Pagkakita niya sa ahas, hindi nagatubili si Luisa. Kinuha niya agad ang kwintas at itinapat ito sa ahas. Biglang nagliwanag ang buong paligid. Naglaho ang ahas sa isang kisap mata, ngunit naiwan ang mga tauhan ni Don Faustino na nanginginig sa sahig. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Luisa. Kumuha siya ng malaking kahoy at itinaboy palabas ang mga magnanakaw. Takot na tumakbo si Crispin at ang kanyang mga kasama hindi na muling lumingon. Sa katahimikan ng gabi, hinawakan ni Luisa ang kanyang kwintas. Maraming salamat, Sulaiman, bulong niya. Alam niyang hindi pa tapos ang panganib at kailangang maghanda siya sa mas mabibigat na pagsubok. Hindi niya alam na si Don Faustino, sa kabilang dako ng baryo, ay lalo pang maghahasik ng lagim para makuha ang kanyang lihim kahit pa ito'y magbunga ng dugo. Makalipas ang insidente ng pagnanakaw, lalo pang naging maingat si Luisa at si Aling Marta. Tuwing gabi, isinara nila ang lahat ng bintana
Isinabit sa pinto ang mga palaspas na benditado at nagdasal ng taimtim bago matulog. Ngunit kahit anong pag-iingat nila, ang panganib ay hindi na basta umaaligid, ito ay nagtatago, naghihintay ng tamang oras para sumalakay. Samantala, si Don Faustino ay hindi na makatulog sa galit. Isang ahas? Sigaw niya habang binabasag ang isang mamahaling florera. Bakit hindi ninyo nakuha ang kwintas? Nakaluhod sa harap niya sina Crispin at ilang tauhan. Nanginginig sila sa takot. May lumabas pong higanting ahas, Don. Pautal-utal na sabi ni Crispin. Hindi po ito ordinaryong hayop. Parang may kapangyarihan. Lalong nangitim ang mukha ni Don Faustino sa galit. Hindi ko hahayaang matalo sa isang batang hampas lupa. Pagkatapos, sumulyap siya kay Mang Sisto, na nakatayo sa sulok, nagmamasid. Ihanda ang pangalawang plano, aniya. Kung hindi natin makukuha ang kanyang kwintas ng sapilitan, baka kailanganin nating gamitin ang pang-akit. Kinabukasan, habang abala si Luisa sa pagtatanim sa kanyang bukid, may isang karwahe na huminto sa gilid ng kanyang lupain. Bumaba ang isang matikas na binata, si Tomas, ang pamangkin ni Don Faustino, na kilala sa kanilang lugar bilang isang maginoo, ngunit may itinatagong mapanlinlang na pagkatao. Bitbit niya ang isang mamahaling kahon, nakabalot sa tela ng seda. Ngumiti siya at nilapitan si Luisa. Magandang araw, binibining Luisa. Bati niya habang bahagyang yumuko bilang tanda ng paggalang. Napahinto si Luisa sa pagtatanim. Pinunasan niya ang pawis sa noo at ngumiti ng magalang. Magandang araw rin po, Ginoo. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Bumungad ang matamis ng ngiti ni Tomas. Ako po'y dumating upang maghandog ng maliit na regalo para sa isang dalagang kahanga-hanga. Anya, sabay abot ng kahon. Nagatubili si Luisa. Hindi po ako tumatanggap ng regalo mula sa hindi ko kilala, matatag niyang sabi. Napangiti si Tomas, tila inaasahan ng pagtanggi. Ako po si Tomas, pamangkin ni Don Faustino. Hangad lamang namin ang makabuo ng magandang samahan sa isang magiting na kababaryo tulad ninyo. Ito po'y galing sa puso. Tila may kakaibang lambing sa boses ng binata na parang may halong hipnotismo. Kahit paano, naramdaman ni Luisa ang bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang puso. Muli niyang tinapunan ng tingin ang kahon, animoy nangaakit. Ngunit bago niya maabot ang kahon, isang malamig na hangin ang sumipol sa kanyang tainga. Narinig niya ang mahinang tinig ni Sulaiman. Huwag kang magpalinlang, Luisa. Ang regalong iyan ay may lason. Napapitlag siya at agad inatras kanyang kamay. Pasensya na po, Ginoong Tomas, sabi ni Luisa, matatagang tinig. Hindi ko kailangan ng kahit anong regalo. Ang biyaya ng Diyos at ng kalikasan ang pinakamasarap na handog. Nangingiti pa rin si Tomas, ngunit sa loob-loob niya ay kumulo ang galit. Nagbigay siya ng isang huling paanyaya. Kung sakali pong magbago ang inyong isip, bumisita lamang po kayo sa Hacienda de Faustino. Bukas po ang aming pinto para sa inyo. Pagkasabi nito, umalis na si Tomas, dala ang hindi na ibigay na regalo. Ngunit sa kanyang pag-alis, sumumpa siya sa sarili. Kung hindi ka madadaan sa pakiusap, ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng aming angkan. Pagka-uwi ni Luisa sa kanilang bahay, ikinuwento niya ang nangyari kay Aling Marta. Nag-alala ang matanda. Apo, sabi ni Aling Marta habang hinahaplos ang buhok ni Luisa, huwag kang magtitiwala sa mga matatamis ang dila, lalo na sa mayayaman at makapangyarihan. Madalas, may nakatago silang tinik sa mga bulaklak. Tumango si Luisa, nangingilid ang luha. Alam niya sa bawat biyaya ng tagumpay, may kaakibat na panganib. At sa mga susunod na araw, mararamdaman niya ang tunay na tindi nito. Sa kabilang dako ng gabi, sa madilim na bodega ng Hacienda de Faustino, isang ritual ang sinimulan ni Mang Sisto.
Sa paligid ng altar na gawa sa ugat ng punong kahoy, sinunog niya ang itim na kandila at inusal ang mga sinaunang orasyon. Sa bawat pagbuga ng usok, isang balumbon ng itim na alon ang lumalabas, naghahanap ng butas upang makapasok sa buhay ni Luisa. Hindi niya alam. Si Sulaiman rin ay naghahanda na sapagkat ang tunay na labanan sa pagitan ng liwanag at dilim ay magsisimula pa lamang. Kinagabihan, habang ang buong baryo ng San Rafael ay tahimik na nahihimbing, may kakaibang katahimikan na bumalot sa paligid ng bahay ni na Luisa. Hindi ordinaryong katahimikan, ito ay mabigat, nakalulunod at puno ng panlalamig. Maging ang mga kuliglig at mga palaka ay tumigil sa pag-ingay. Sa loob ng kanilang kubo, si Luisa ay nagdarasal sa paanan ng munting altar, habang si Aling Marta ay nakahiga, ngunit gising, may hawak na rosaryo. Wari nilang nararamdaman ang paparating na panganib. Biglang kumalabog ang hangin. Pumasok ang malamig na bugso sa loob ng bahay, kasabay ng pagliyab ng mga kandilang nakasindi nagbabanta ng isang presensya na hindi nila nakikita. Mula sa lilim ng kanyang silid, marahang gumapang palabas si Sulaiman. Ang kanyang makintab na katawan ay tila nagliliwanag sa dilim, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pula. Handa ka na ba, Luisa? Isang boses ang dumapo sa isip ng dalaga si Sulaiman. Tumayo si Luisa, pinigilan ang pagninig ng kanyang mga tuhod at tumango. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong niya sa isipan, sapagkat natutunan na niyang makipag-usap kay Sulaiman nang hindi binubuka ang bibig. Manatili kang matatag. Anumang anyo ang makita mo, huwag kang matakot. Ang dilim ay malakas, ngunit ang pusong dalisay ay hindi nila kayang lupigin. Sagot ng ahas. Sa labas ng kanilang bahay, nagsimulang magsanib-sanib ang itim na ulap, bumuo ng isang hugis. Unang lumitaw ang hugis ng isang higanteng anino, tila isang nilalang na binuo sa usok at galit. Mula sa usok na yon, unti-unting nahubog ang isang matandang lalaking baluktot ang likod. Ang mga matay itim na itim, walang puti. Si Mang Sisto. Kasabay niya may lumitaw pang 3 nilalang. Mga hayop na may anyo ng aso, ngunit may mga matang pulang-pula at bibig na umaagos ang itim na laway. Mga nilalang na nilikha ng itim na mahika. Luisa! Sigaw ni Mang Sisto, ang boses niya'y nagpauga sa lupa. Ibigay mo sa amin ang iyong kwintas at ipagkakaloob ko sa iyo ang kayamanan, kapangyarihan at buhay na walang kahirap-hirap. Ngunit hindi kumibo si Luisa. Kumapit lamang siya sa kanyang kwintas, habang si Sulaiman ay pumulupot sa kanyang katawan, nakahandang magtanggol. Kung hindi, banta ni Mang Sisto, pagdaramdam at kamatayan ang iyong aabutin. Kasabay ng pagsigaw niya, kumawala ang 3 itim na aso at mabilis na tumakbo papunta kay Luisa. Mabilis ang pangyayari. Sa isang iglap, bumuka ang bibig ni Sulaiman at bumuga ng liwanag isang gintong apoy na tumama sa unang asong itim, dahilan upang ito ay sumabog at maging abo. Ang 2 pang nilalang ay patuloy na sumugod. Luisa, itaas mo ang kwintas, bulong ni Sulaiman sa isip niya. Walang pag-aatubili, tinaas ni Luisa ang kwintas na yari sa dilaw na bato. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumiklab mula rito, bumalot sa buong bahay. Ang mga itim na aso ay napaurong, tumili, at sa isang kisap matay, natunaw sila sa liwanag parang wax sa apoy. Si Mang Sisto ay napaatras, napasigaw sa galit. Hindi mo na matatagalang muli ang ganitong pagsalakay, babae. At sa isang pag-ikot ng hangin, naglaho siya kasama ang natitirang itim na ulap. Pagkatapos ng laban, bumalik ang katahimikan sa paligid. Huminga ng malalim si Luisa, bumagsak sa sahig sa pagod, habang si Aling Marta
ay yumakap sa kanya ng mahigpit. "Anak ko," umiiyak na sabi ng matanda. "Anong klaseng laban ba ito ang pinasok natin?" Ngunit si Luisa ay hindi natakot. Sa halip, ang kanyang puso ay nagningas ng bagong tapang. Alam niyang hindi ito ang huli. Alam niyang mas malalakas pang pagsubok ang darating. At higit sa lahat alam niyang, sa tulong ni Sulaiman, hindi siya kailanman nag-iisa. Lumipas ang ilang araw mula nang umatake si Mang Sisto at ang kanyang mga itim na nilalang. Bagaman bumalik sa normal ang kabuhayan ni Luisa, dama pa rin nila ni Aling Marta ang mabigat na aninong nakabitin sa kanilang ulo. Maging si Sulaiman ay nagbababala, hindi pa tapos ang panganib. Isang gabi, habang nagpapahinga sa ilalim ng punong mangga sa bakuran, muling nagsalita si Sulaiman. "Luisa, panahon na upang tuklasin natin ang lihim ng bundok Tanglaw. Doon mo matatagpuan ang susi para maprotektahan hindi lang ang iyong sarili, kundi ang buong baryo." Napatingin si Luisa sa silangat kung saan tanaw mula sa malayo ang bundok Tanglaw, isang matandang bundok na binalot ng makakapal na ulap at kinatatakutan ng marami. Ayon sa matatanda, maraming nilalang ang nagkukubli ron, mga diwata, engkanto at mga nilalang ng dilim. Kinabukasan, nagpaalam si Luisa kay Aling Marta. Bagaman ayaw siyang papayagan ng matanda, pinilit ni Luisa na ang pag-alis ay para sa kapakanan nilang lahat. "Dalhin mo ito," sabi ni Aling Marta. Iniabot ang isang lumang pulseras na yari sa abaka at may palawit na bato. "Yan ang minana ko sa aking ina," sabi nila. "Nagbibigay yan ng proteksyon laban sa mga makapangyarihang engkanto." Niyakap ni Luisa ang inainahan. Isinukbit ang kanyang kwintas, itinago ang pulseras sa kanyang braso, at saka nagsimulang maglakad patungo sa paanan ng bundok kasama si Sulaiman na nakapulupot sa kanyang baywang. Madilim at malamig ang kagubatan sa paanan ng bundok Tanglaw. Makapal ang mga dahon at ang mga puno ay tila nagbubulungan, sumasabay sa bawat hakbang ni Luisa. Ngunit hindi siya nagpatinag. "Huwag kang lilihis sa daan," babala ni Sulaiman. "May mga nilalang dito na mahilig magligaw ng landas." At totoo nga, ilang ulit siyang nakakita ng mga ilusyong parang daan o naririnig ang mga boses na pamilyar sa kanya, ngunit pinilit niyang huwag lumihis sa kanyang tahak. Sa kalagitnaan ng kagubatan, nakasalubong nila ang isang matandang babae na nakaupo sa isang baul sa gitna ng daan. "Dalaga," wika ng matanda, "kung nais mong makatawid ng ligtas, sagutin mo ang aking bugtong." Napatingin si Luisa kay Sulaiman. Tumango ang ahas. "Subukin mo, Luisa, ang matanda ay isang tagapagbantay ng daan." Huminga ng malalim si Luisa at nilapitan ng matanda. "Sige po, ano po ang inyong bugtong?" tanong niya. Ngumiti ang matanda at sa boses na animoy hangin, binigkas niya ang bugtong. "May puno, walang bunga. May dahon, walang sanga. Hindi lumalaki, hindi namamatay." Naisip ni Luisa ang kasagutan. Pinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang mga bagay na alam niya sa bukid. Pagdilat niya, sinabi niya, "Anino po?" Muli, ngumiti ang matanda at sa isang kisap-matay naglaho kasabay ng baul. Sa lugar nito ay naiwan ang isang maliit na pulang batong hugis puso. "Kunin mo," sabi ni Sulaiman. "Iyan ang bato ng katapatan. Kailangan mo yan sa dulo ng paglalakbay." Nagpatuloy sila sa pag-akyat. Habang pataas ng pataas, lalong dumidilim ang paligid. May mga ulap na tila buhay na sumusubok harangan sila, at ang mga puno ay mistulang naglalakad para guluhin ang landas nila. Ngunit sa bawat hadlang, si Sulaiman ang siyang nagbubukas ng daan.
Minsan ay binubuga niya ang liwanag mula sa kanyang bibig. Minsan naman ay pumuputol siya ng mga ugat gamit ang kanyang makapangyarihang katawan. Pagdating nila sa tuktok ng bundok, isang kakaibang tanawin ang sumalubong sa kanila. Isang malawak na kapatagan na puno ng mga bulaklak na kumikislap sa dilim, at sa gitna ng kapatagan ay nakatayo ang isang malaki, makintab na punong ginto. Iyan ang puno ng tanglaw, bulong ni Sulaiman. Diyan mo mahahanap ang tunay mong lakas. Pero bago pa man sila makalapit, isang anino ang humarang sa kanilang daraanan. Isang higanteng nilalang, kalahating tao, kalahating paniki na may pakpak na kulay uling at matatalim na kuko. Hindi kayo makakalapit. Sigaw ng halimaw, ang tinig ay mababa at dumadagundong. Tumindig si Luisa, hawak ang kwintas sa kanyang dibdib at sumigaw. Para sa baryo ko at sa lahat ng inosente, hindi ako uurong. At sa unang pagkakataon, nadama niya ang init ng kapangyarihan na namumuo sa kanyang puso, isang init na hindi niya pa kailanman naramdaman noon. Nang humarap si Luisa sa dambuhalang nilalang, dama niya ang pagragasa ng kakaibang init sa kanyang katawan. Parang may sumisiklab mula sa kanyang puso, lumalaganap sa kanyang mga ugat, at pumupuno sa kanyang buong pagkatao. Si Sulaiman ay nakapulupot sa kanyang braso, nakahanda, ngunit sa pagkakataong ito, tila hindi siya ang pangunahing sandata, kundi si Luisa mismo. Luisa, bulong ni Sulaiman sa kanyang isip. Ang lakas mo ay nakaugat sa kabutihan ng iyong puso. Gamitin mo ang bato ng katapatan. Hinugot ni Luisa mula sa kanyang bulsa ang maliit na pulang bato. Sa kanyang paghawak dito, biglang kumislap ang bato at isang liwanag ang bumalot sa kanyang buong katawan. Ang higanting nilalang na kanina lamang ay kampante, biglang umatras sa sindak. Hindi nito kinaya ang taglay na liwanag ni Luisa. Anong ginagawa mo, mortal? Sigaw ng nilalang habang pumapadyak ang malalaking paa sa lupa. Pinoprotektahan ko ang aking sarili at ang aking mga mahal sa buhay. Sigaw ni Luisa, dama ang lakas sa kanyang tinig. Mula sa kanyang mga palad, sumambulat ang bughaw at gintong sinag na tumama sa katawan ng halimaw. Umalingaw-ngaw ang malakas na hiyaw mula sa nilalang. Ang makakapal nitong pakpak ay unti-unting natunaw at ang madilim nitong anyo ay naging usok na dinala ng hangin. Naiwan si Luisa, humihingal, nanginginig ang mga tuhod sa dami ng enerhiyang lumabas sa kanya. Magaling, Luisa, sabi ni Sulaiman, pabulong ngunit puno ng pagmamalaki. Ngayon, lumapit ka sa puno ng tanglaw. Sa bawat hakbang niya papalapit sa gintong puno, pakiramdam ni Luisa ay para siyang lumalakad sa ulap. Ang bawat bulaklak na nadadaanan niya ay yumuyuko, parang nagpaparangal sa kanya. Pagdating niya sa paanan ng puno ng tanglaw, lumitaw mula sa likuran nito ang isang babaeng may mahabang buhok na puti, suot ang damit na yari sa pinong ulap at kumikislap na hiyas. Ako si Diwata Maginhawa, sabi ng babae. Ang tinig ay banayad ngunit makapangyarihan. Ikaw, Luisa, ay pinili ng kalikasan at ng mga espiritu upang maging tagapangalaga ng kabutihan sa lupaing ito. Hindi agad nakapagsalita si Luisa. Nagpatira pa siya sa harap ng diwata. Luisa, dahil sa kadalisayan ng iyong puso at katapangan ng iyong kaluluwa, ipagkakaloob ko sa iyo ang basbas ng bundok tanglaw. Itinaas ng diwata ang kanyang kamay, at mula sa puno ay bumaba ang isang sinag ng gintong liwanag, bumalot sa katawan ni Luisa. Dama niya ang pagdaloy ng bagong lakas sa kanyang laman. Lakas na kayang magpagaling ng sugat, kakayahang makarinig ng tinig ng kalikasan, bilis na kayang lampasan ng hangin, at kakayahang kumilala sa tunay na puso ng tao kung ito ba'y masama o mabuti.
Sa gitna ng liwanag, narinig niya ang huling bilin ng diwata. Gamitin mo ang lakas na ito hindi para sa iyong sarili, kundi para sa kapakanan ng mas nakararami. At huwag mong kalilimutang ang pinakamalaking laban ay hindi sa labas, kundi sa loob ng iyong sariling puso. Pagdilat ng kanyang mga mata, wala na ang diwata. Ang puno ng tanglaw ay naglaho na rin, kasabay ng pag-alis ng mahiwagang kapatagan. Nagising si Luisa na nasa paanan ng bundok, nakahandusay sa damuhan. Si Sulaiman ay nakapulupok pa rin sa kanyang baywang, mahimbing ang tulog. Ngunit alam niyang hindi lahat ay panaginip lamang, dahil sa kanyang dibdib, nakabitin ang isang bagong kwintas, isang gintong punong maliit, hugis pusod, at kumikislap sa sinag ng araw. Ngumiti si Luisa. Handa na siyang harapin ang bagong hamon ng buhay. Sulaiman, bulong niya habang hinahaplos ang ahas. Uuwi na tayo. At sa muling pagbaba niya ng bundok, dala niya ang isang kapangyarihang hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng nangangailangan. Pagbaba ni Luisa mula sa bundok, dala niya ang bagong lakas at ang basbas ng diwata maginhawa. Ang hangin sa baryo ay malamlam pa rin, puno ng takot at pangamba, lalo na't si Mang Sisto ay patuloy na nagpapalawak ng kanyang kapangyarihan sa mga tao. Pagkarating ni Luisa, sinalubong siya ng mga kapitbahay, mga mangunguma, mga mangingisda, mga tindera, lahat ay may mga matang puno ng pag-asa at takot. Luisa, bulalas ni Aling Rosa. Si Mang Sisto, pinilit na kamkami ng lahat ng taniman. Kinukuha niya ang mga ani namin para sa sarili niya. Pinagbabawalan niya kaming magsaka sa sarili naming lupa. Dagdag ni Mang Tomas, ang matandang magsasaka. Lumalim ang titig ni Luisa. Ito na ang pagkakataon. Hindi siya bumalik para magkubli sa anino ng takot. Bumalik siya upang lumaban, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi ng lakas ng puso at liwanag. Kinabukasan, nang nakatipo ng lahat sa gitna ng baryo sa utos ni Mang Sisto, lumabas si Luisa mula sa hanay ng mga tao. Ikaw na pala ang sumikat na Luisa, bulalas ni Mang Sisto. Ang tinig niya ay puno ng panunuya. Balita ako'y may ahas kang tagapag-alaga. Sa tingin mo ba kaya mong labanan ang kapangyarihan ko? Tahimik nang ngumiti si Luisa. Sa kanyang dibdib, kumikislap ang maliit na gintong puno sa kwintas. Ang tunay na lakas, Mang Sisto, ay hindi nanggagaling sa takot o sa kasakiman. Ani Luisa, matatag ang boses. Nanggagaling ito sa kabutihan at pagmamahal sa kapwa. Tumawa si Mang Sisto at sa isang iglap, itinapon niya ang kanyang baston sa lupa. Nagbago ang anyo niya. Nagmistulang dambuhalang may maitim na pakpak at pulang mata. Isang nilalang na pinatatakbo ng kasamaan. Nagsigawan ang mga tao. Nagumpisa silang magtakbuhan palayo, pero si Luisa, kasama si Sulaiman, na ngayoy kasing laki na ng isang malaking sawa, ay humarap sa nilalang. Ngayon mo gamitin ang bato ng katapatan, bulong ni Sulaiman. Hinawakan ni Luisa ang bato at sumiklab ang liwanag. Hindi siya umatras, bagkus lumapit pa siya. Sa pangalan ng lahat ng mga naaapi at nilalamangan, tapusin na natin ito, sigaw niya. Isang bughaw na sinag ang lumabas sa kanyang kamay, tumama kay Mang Sisto, na nagsisigaw habang unti-unting natutunaw ang kanyang anyong mabangis. Luisa, hindi pa tapos ito. Huling sigaw ng halimaw bago siya tuluyang naglaho sa hangin, iniwan ang baryo na parang muling nabuhayan ng pag-asa. Pagkatapos ng tagpong iyon, lumapit ang mga tao kay Luisa. Hindi nila napigilang yumuko bilang paggalang sa kanyang tapang. Ikaw ang aming tunay na pinuno, Luisa, sabi ni Mang Tomas habang luha ng mata. Ngumiti si Luisa. Pero umiling. Hindi ko kailangan ng trono o titulo, sagot niya. Ang kailangan natin ay magtulungan.
Sama-sama nating itatayo muli ang ating baryo, hindi bilang alipin ng takot, kundi bilang magkakapatid. Paglipas ng mga buwan, ang baryo nila Luisa ay umunlad ng husto. Nagtayo sila ng mga paaralan para sa mga bata. Pinalawak ang taniman ng palay at mais, at itinaguyod ang patas na kalakalan kung saan bawat isa ay may bahagi sa tagumpay. Si Luisa, bagamat naging tanyag, ay nanatili pa ring dalagang magsasaka. Nagtatanim, nag-aalaga ng lupa, at naggagabay sa mga kababaryo sa pamamagitan ng halimbawa, hindi ng utos. Hindi na kailanman nakita pa si Mang Sisto, at pinaniniwalaan ng lahat na ang kasamaan niya ay tuluyang naglaho dahil sa lakas ng isang dalagang ang puso ay mas dalisay pa sa gintong tinatanim nila. At si Sulaiman, hindi niya iniwan si Luisa. Nanatili siyang kasama ng dalaga, tagapayo at tagapagtanggol, ngunit higit sa lahat naging kaibigan. Mula noon, tuwing